Hello Farmates! Magandang umaga, magandang hapon, o kahit anong oras mo pa napapanood tong video na to. Ako si Jeff Glenardi Gamilla mula sa group number 1, and today I will show you a scenario na kung saan nagpapakita kung paano tayo makapag-communicate sa ating mga pasyente bilang isang pharmacist. And syempre para masigurado natin na epektibo ang isang gamot, dapat din nating siguraduhin na tama at safe ang paggamit nila ng mga gamot. Tama ka dyan, Jeff, at yan ang role nating mga pharmacist, ang matulungan ang mga pasyente na mas maintindihan kung para saan ang mga gamot na tinitake nila at malaman ang tamang pag-inom sa mga ito. By the way, ako nga pala si Ross. Halina, Pharmates, at sabay-sabay tayong matuto. Hello ma'am, good morning po. I am Clarence Regoyal and I am your pharmacist for today po. Hello, good morning. Ako naman si Princess Bianca Libunaw. Ma'am, pwede po bang hingin ko yung saglit po ng oras nyo para po ma-explain ko po yung mga inumin yung gamot, and at the same time po ma'am para mapag-usapan na natin yung mga health concerns nyo po and yung mga concerns nyo tungkol sa medication regimens po ninyo. Yes, sure, no problem. Okay ma'am, thank you very much po. Verify ko lang po yung patient information. Kayo po ma'am si Miss Bianca Libunaw, 21 years old po from Santo Domingo, Nueva Ecija. Yes, all informations are correct. Okay po ma'am, tanong ko din po kung meron po ba kayong mga allergies sa gamot po? Wala pa naman akong na-experience na allergic reaction sa mga gamot. Okay po. So, before po natin ma'am i-discuss yung prescription medicines po ni Doc, tatanungin ko din po kayo ma'am, meron po ba kayong mga tinitake na over-the-counter medicines or may tinitake po ba kayo na maintenance drugs po? Well, kahapon ako nag-start mag-take ng paracetamol, yung 500 milligrams. Medyo nakakaramdam na kasi ako ng pagsakit ng ulo ko and sumasama na kasi yung pakiramdam ko. Pero other than that, wala naman akong ibang tinitake na gamot. Okay po ma'am. So, bukod po ba ma'am sa ubo at sa lagnat, meron pa po ba kayong ibang nararamdaman or other health concerns po? Wala naman, bukod sa 3 araw na akong inuubo, parang nahihirapan din kasi akong ilabas yung plema ko. Kaya nga nagpa-check up na rin ako sa doktor. And ito nga yung nireseta na doc. Ma'am, tanong ko lang po kung may nabanggit si Doc kung para saan po yung mga gamot na ibinigay po niya. Hindi ko na nga alam kung para saan to kasi ang dami ko nang nararamdaman. Ganun po ba? Sige po, i-explain ko na lang po kung para saan po yung mga nireseta ni Doc na gamot. Una ma'am, meron po tayong carbocysteine. So, ito po yung mucolytic. So, ito po yung tutulong sa inyo para maiubo, papalabas yung plema. So, iti-take nyo po siya ma'am 3 times a day. So, 1 tablet every 7 a.m., 1 p.m., and 7 p.m. Yung next naman na gamot ma'am is si amoxicillin. So, ito po yung antibiotic na tutulong para mapatay po yung mga bacteria na nagkakos po ng pag-ubo at pagpoproduce po ng plema. So, iti-take nyo po siya 3 times a day, 1 tablet every 8 hours. So, yung dalawa nyo po ma'am na gamot, so iti-take nyo po siya for 7 days and mas magiging maganda po yung epekto kung iti-take nyo siya sa pare-parehas na oras araw-araw. Para din po maiwasan po natin yung pagkakaroon ng gastric discomfort or yung pagsisikmura. So, maganda ma'am, iti-take natin siya every after meal, yung may laman na po yung ating sikmura. Hala, ang dalas pala. Paano kapag may nakalimutan akong inumin na gamot? Okay lang ba na ibawi ko na lang sa susunod? Dodoblehin ko na lang, ganun. Sobrang makakalimutin ko kasi lately. Sobrang busy ko rin kasi. Okay lang ba kung ganun? Kung sakali ma'am na nakalimutan po nating uminom ng gamot or meron po tayong missed dose, pwede po natin siyang inumin sa oras po na naalala natin. Pero ma'am, kung naalala natin siya sa time na malapit na yung susunod na dose, wag na po natin ma'am hahabulin yung missed dose natin. So, wag din po natin ma'am dodoblihin yung next na iti-take natin. Kasi, pag ganun ma'am, mas tumataas yung chance na maka-experience tayo ng mga side effects at tumataas yung chance na ma-overdose tayo. So, mas maganda po talaga kung aalalahanin natin yung tamang oras ng pag-inom po ng gamot. Oo, sana nga maalala ko yung pag-inom ko ng gamot eh. Ma'am, pwede naman po tayong gumamit ng mga memory aids or for example po, pwede tayong mag-alarm sa cellphone natin sa oras ng pag-inom ng gamot.
Kung meron naman po ma'am tayong kasama sa bahay na pwede tayong paalalahanan, pwede po nating sabihin sa kanila or i-inform yung tamang oras ng pag-inom natin ng gamot para mapapaalalahanan po tayo. Dagdag ko lang po ma'am, siguraduhin po natin na tatapusin natin yung 7 days na pag-inom ng antibiotic. Kasi pag po hindi natin sinunod yung tamang dosing or tamang pag-inom ng antibiotic, pwede pong mag-cause to ng microbial resistance. So, ibig sabihin po, mas lumalakas yung bacteria at hindi na sila napapatay ng mahihinang antibiotic. Ang epekto po nun sa susunod na ma-infect kayo ng bacteria, hindi na po kayo pwedeng gumamit ng amoxicillin. Magre-require na po kayo ng mas matataas na dose or mas malalakas na antibiotic. And ang effect po nun, mas nagiging mahal din po yung treatment. Pero ang dami ko kasing iinumin na gamot, hindi ba magkaka-side effects yan kapag sabay-sabay kong iniinom? Ma'am, generally, safe naman po itong mga gamot na inireseta sa inyo at okay naman silang pagsabay-sabayin, wala naman pong interaction. So, kung may side effects man po, madalang or mababa naman po yung chance na maka-experience kayo nito. So, yung dalawang gamot po natin, ang mga common side effects po nila is yung pananakit ng ulo, pagkahilo, ayan, at discomfort po sa stomach. So, mas maganda po talaga na habang tayo ay umiinom ng gamot, sabayan din po natin ng pahinga at iwasan po natin yung mabibigat na gawain. So, pwede rin po siyang mag-cause ng diarrhea, lalo na po yung antibiotic kasi posible rin niyang mapatay yung mga good bacteria sa ating katawan. So, maganda po after natin ng antibiotic treatment, pwede po tayong uminom ng mga probiotic na supplements or drinks gaya po ng Yakult or ng Versiflora. Dagdag ko lang po ma'am na dapat iwasan din po muna natin yung pag-inom ng alak habang tayo po ay nasa gamutan para maiwasan na rin po natin yung mga side effect. And kanina ma'am nabanggit niyo po na wala naman po kayong known allergies sa mga gamot, tama po ba? Wala naman akong known allergies so far. Okay ma'am, pero inform ko na din po kayo na si amoxicillin po ay bawal i-take ng mga taong allergic sa penicillin. So, pwede po siyang mag-cause ng paninigip ng dibdib, pagbabara ng kanilang airways or nahihirapan silang huminga. Pwede rin yan mag-cause ng pamamaga ng iba't ibang parts ng katawan gaya ng kanilang mukha, ng dila. So, kung makakapag-observe po kayo ng mga ganitong side effects sa sarili ninyo, mas maganda po kung kukontakin nyo agad si doctor or pupunta po kayo agad sa kanilang clinic para po mapalitan agad yung gamot at mabigyan po kayo ng tamang treatment. Sa pagkakaalala ko naman, wala naman akong allergies. Pero obserbahan ko na rin kung may mararamdaman po akong ganyan. Ma'am, kung okay lang po sa inyo, matanong ko na din po, kayo po ba'y nagdadalang tao or nagpaplanong magbuntis? Ay, hindi po. Bata pa po ako, hindi pa po ako ready sa ganyan. Ay, ganun po ba? So, natanong ko lang po kasi yung mga gamot po na nireseta sa inyo, pwede po siyang maka-apekto or mag-cause ng defects sa bata, lalo na po pag na-take siya ng mga nagbubuntis. Okay po ma'am, so to make sure lang po na nagkaintindihan po tayo at naipaliwanag kong mabuti yung mga dapat nyo malaman tungkol po sa inyong medication regimen, magtatanong lang po ako ng ilang questions po. So, una ma'am, tanong ko lang po kayo ulit kung para saan po yung mga gamot na inireseta sa inyo ng doktor. Itong amoxicillin, antibiotic, para mapatay yung bacteria na nagkakos ng ubo ko. While ito namang carbocysteine, ay para matulungan akong ilabas yung plema. Okay, so ilang beses po at tuwing kailan nyo po dapat inumin yung mga gamot na to ma'am? Itong carbocysteine, 3 beses sa isang araw. Isa tuwing 7 ng umaga, 1:00 ng tanghali, at 7 o'clock ng gabi. While yung antibiotic naman, 8 oras matapos akong kumain. In the cases naman po ma'am na makamiss tayo ng dose, ano po kayang pwede natin gawin? Pwede ko siyang i-take once na maalala ko, pero kung malapit naman na sa tamang oras, mag-i-stick na lang ako sa tamang dosing schedule. So, I can see naman po ma'am na naintindihan natin yung mga ipinaliwanag ko sa medication regimen nyo po. Remind ko lang po kayo ma'am na if ever po na maka-experience kayo ng mga side effects na napag-usapan natin kanina, or kaya naman po ma'am after 7 days ng gamutan, wala po kayo masyadong improvement,
na nakita or na-observe, pwede po tayong bumalik sa ating physician or sa ating doktor para sa follow-up check-up. Baka po kasi kailangan na taasan or baguhin yung doses ng mga gamot or baguhin yung mismong gamot. So, yun lang po ma'am. Okay, maraming salamat po sa inyong time. So, eto na po ma'am yung gamot ninyo. Ilagay nyo lang po siya sa cool and dry place and dun din po sa lugar kung saan nyo po mabilis siyang makikita at maaalala yung pag-inom ng gamot po. Thank you! Salamat din sa pagpapaliwanag sa akin. Ang dami ko pa namang tanong. Nakakahiya kasi kay Doc. No problem ma'am. Pwede po kayong bumalik anytime. Talaga nga naman na napaka-importante ng pharmacist-patient interaction para ma-optimize ang medication regimen. At alam nyo ba mga farmmates na dahil sa intervention ng mga pharmacists, mas gumaganda ang adherence ng mga pasyente sa kanilang medication regimen, kaya higit na nag-i-improve ang kanilang quality of life. Yes, oo, tama ka naman dyan, Ross. So, bukod doon, nagkakaroon sila ng mga additional informations o mga dagdag kaalaman kung paano nila maiiwasan o kahit masolusyonan ang mga posibleng adverse effects na dulot ng mga gamot na tinetake nila. So with this manner of time, especially sa generation na meron tayo ngayon, we can clearly observe and realize na malaki pala talaga ang role ng isang pharmacist. Hindi lang sa ospital, hindi lang sa loob ng botika, kundi sa community na din. And particularly sa health care industry. So as future pharmacists, we really have to make sure na dapat lagi tayong equipped, dapat lagi tayong merong alam. Again, ako si Jeff Glenner D. Gamilla mula sa group number 1. Maraming salamat sa panonood. Hindi ako si John Lloyd, pero ingat!